Hello po, paano po if nakalimutan yung number na dapat daw kabisaduhin para malaman mo if nakapasa ka sa exam or not? Hindi na po talaga makikita or malalaman yung result ko sa exam? Thank you po. Sasagutin natin itong isa sa mga katanungan madalas na tinatanong, yung Civil Service Exam examinee number. So saan ba makikita ang examinee number at paano kung nakalimutan mo ito? So makikita nga po natin yung ibang post po noong mga nagdaang exam na kailangan mong isulat dito yung examinee number mo para ma-access mo ang iyong result ng exam sa OCSERG's website ng Civil Service Commission. Ngayon, ang kadalasang tanong ng karamihan kung kailangan pa rin ba ang examinee number para matingnan yung result mo sa exam at kung saan nga ba makikita itong Civil Service examinee number. So una, pag-usapan natin, ito ay ayon sa mga comment doon sa mga Facebook post na ang examinee number po ay ibinibigay before po kayo makapasok sa room na pag-i-examan ninyo. So, depende po ito sa bawat lugar na inyong pinag-examan. So, ang examinee number din po ay kasali na sa answer sheet. So, makikita mo sa itaas ng iyong answer sheet ang iyong examinee number. So, kung nakopya mo yun, so, mas mabuti. At may nagsabi din na may slip daw po na binigay at pinasulat naman po sa likod nun ang iyong examinee number. Sabi din dito, kung i-check mo ang list of passers, minsan nandun na din yung examinee number mo pag pumasa ka. Pag naman sa website ng SSC mo i-check, pwede na malaman result na nakalagay din yun dun. So, no big deal kung hindi maalala ang examinee number. And correction sa ratings, as far as I know, 60 days after ilabas yung list of yes. So, yun ang kadalasan tanong ng karamihan, kailangan pa rin ba ng Civil Service examinee number? So, ayon dito mismo sa website ng Civil Service Commission, examinees are advised to be ready with their examinee number as it will be required to be able to access their individual rating. Pero may nagsabi din po na hindi na po need ng examinee number. Nung una lang nila nilagyan pero inalis rin nila kaagad kasi madaming hindi natatandaan yung examinee number. So complete details mo lang ang need pati kung saan ka mag-exam at kung kailan, tas kung sub-pro or pro. So ayon naman dito sa isang comment, pangalan, birthday at region lang naman ang kailangan para makita mo kung fail o passed ka. So now, alin dito ang totoo? Kung pupuntaan natin ang OCSERG's website ng Civil Service Commission, click natin itong OCSERG's, tapos dito makikita natin na wala na yung examinee number. So, ito ay sa kasalukuyan. So, hindi natin alam kung babaguhin nila ulit pagdating ng Civil Service examination result nung nakaraang August 10, 2025. Basta sa ngayon, so siguro totoo yung sinabi nung nag-comment kanina na nung una lang nila nilagyan ng examinee number pero tinanggal din nila dahil marami yung hindi natatandaan ang examinee number. So, kaya kung ikaw ay hindi mo naalala yung examinee number or hindi mo nakopya yon, so safe ka, okay lang yon kung hindi na nila ito babaguhin at hindi na nila ilalagay ulit ang examinee number. So, ganito yung pag-generate ng result mo sa OCSERG's website. Pero tandaan na paglabas ng result ng exam, so we expect the result around October 18. Yun yung sabi sa official page ng Civil Service Commission. Pero baka mas maagang mailabas, so depende. So, huwag kalimutan mag-subscribe dito para palagi updated dahil mag-update tayo palagi kung lalabas na yung Civil Service Examination result nung nakaraang August 10, 2025. So now, as I was saying, pagkalabas ng result ay hindi po kaagad automatic na ma-access mo ang iyong rating dito sa OCSERG's. Kasi itong OCSERG's, ma-access mo lang ito dito kung available na ang ratings or yung score mo sa exam. So kadalasan mga after 1 month pa bago maging available ang ratings mo dito sa OCSERG's. So as of now, nakikita nga po natin na hindi kailangan ng examinee number. So yung last name lang or yung apelido, tapos yung first name or yung unang pangalan, at yung extension name, halimbawa junior kung meron ka. At dito naman yung middle name. So middle name, tandaan na yung kompleto talaga ng middle name. Tapos dito sa MI, ito yung middle initial. Halimbawa kung ang middle name mo ay Cruz, so ang middle initial mo ay C. So wag lagyan ng tuldok ang iyong middle initial. Sa date of birth naman ay kung yung pitsa ng iyong kapanganakan. At dito sa details of examination, makikita mo dito yung select date of examination. So, i-click mo lang itong maliit na arrow dito, lalabas yung kung meron ng result, ay kung meron ng ratings, makikita mo na dyan sa options yung pizza. So, sa ngayon, wala pa dito yung August 10, 2025. So, yung last dito ay yung March 2, 2025 pa.
So, yung June 1, 2025, I think that was computer-based or siguro treasury. So, yung nagdaan kasi bago ang August 10 ay ang March 2, 2025. So, kung nandito na ang August 10, so makikita mo na yan dyan. So, kung wala pa, ibig sabihin hindi pa available ang ratings. Tapos dito, pipiliin mo kung ikaw ay professional or sub-professional sa Career Service Examination. So, dalawa lang yan. So, yung iba, para na yan sa ibang examination. Tapos, pipiliin mo din kung saang region ka dito nag-exam. So ayan. As you can see, walang CSC examinee number. Kaya antabayanan na lang natin kung babaguhin nila ulit. So, sana ay hindi na dahil nga po marami na yung nakalimot or hindi nila nakopya yung kanilang examinee number. So, dito sa pinakaibaba, huwag kalimutan i-check itong maliit na box dito. Tapos, i-click ang submit at makikita mo na yan kung available na. Thank you for watching this video. Huwag kalimutan mag-subscribe and good luck po sa lahat. Sana po ay kayo ay pumasa.